Okay. Magandang umaga mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Corret YouTube channel. Paki-subscribe lang po para mabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala nga ang ating Panginoong Hesukristo nga siya lamang ang Panginoon ng tagapagligtas, wala nang iba. Yun lang po ang aming munting hiling. Salamat. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Panginoon, narito na naman kami para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig na sila mabuksan ang kanilang kaisipan at kanilang puso. At ikaw ay makilala at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen. Ito ang ating pag-aaralan ngayon mga kapatid kaibigan. Itong Juan, Kapitulo 5, versikulo 20 hanggang 24. Ito ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 20. Sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipakikita sa kanya ng Ama. At manggigilalas kayo. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 20. Ipakita ng Ama ang kanyang mga ginagawa, ipakita niya sa anak. Kay mahal ng Ama ang anak. Yan ang ibig sabihin dito. Ipinapakita niya ang kanyang mga ginagawa sa anak. Kay minamahal niya ang anak. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 20. 21. Kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Ang Ama, kaya niya magbuhay ng patay. Gayon din ang anak na si Jesucristo. Binigyan din siya ng kapangyarihan na magbuhay ng patay. Dahil ang lahat ng kapangyarihan ng Ama ay ibinigay kay Kristo. Kaya kaya bumuhay ni Kristo ng patay. Dahil si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan, mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin ito. Dahil si Jesucristo ay tunay na Diyos at tagapagligtas. 22, ito ang sinasabi. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 22. Hindi humahatol ang Ama. Ibinigay niya kay Kristo ang paghatol. Si Kristo ang tagapagligtas. Si Kristo din ang tagapaghatol. Yan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 22. 23, upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng
kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Ang Ama, sinugo si Kristo. Ang Ama ang nagsugo. Parangalan natin ang Ama, pati ang anak. Parangalan natin yan, kay si Kristo at ang Ama ay iisa. Pag hindi nagpaparangal sa anak, hindi rin nagpaparangal sa Ama. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 23. Parangalan natin, paniwalaan natin, tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil siya ang tagapagligtas, siya rin ang maghatol. Ayan, mga kapatid kaibigan. Dahil si Kristo ay Diyos. Last verse, 24. Ito ang sinasabi dito sa 24. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Nakatawid na tayo sa kamatayan. Yan ang sinasabi dito. Basta makinig ka kay Kristo. Manalig ka kay Kristo. Tanggapin mo si Kristo. Ikaw ay may buhay na walang hanggan. Nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan, kapatid kaibigan, yan ang katiyakan sa kaligtasan. Pag tayo ay nananalig kay Kristo, pag tayo ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo ay may buhay na walang hanggan. Tayo ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan, mga kapatid kaibigan, yan ang katotohanan. Ayan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay at totoo. Paniwalaan natin ito, mga kapatid kaibigan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Ang salita ng Diyos ay buhay at totoo. Kaya mga kapatid kaibigan, dito walang ibang pangalan nga binabanggit ko. Kay Jesucristo lamang. Kay siya ang Panginoong tagapagligtas. Siya rin ang maghatol. Hindi tayo maliligtas sa ibang pangalan. Kay Jesucristo lamang tayo maliligtas. Dahil iyan ang sinugo ng Ama. Dahil si Kristo ay Diyos at nagkatawang tao. Namatay si Kristo sa cross para bayaran ang kasalanan ko. Kasalanan nating lahat. Si Kristo ang nagbayad. Buhay niya ang ibinayad. Dugo niya ang ihinugas ng ating mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, kaibigan, hindi kaya bilhin ang kaligtasan. Kahit sinong mayaman sa buong mundo, hindi kaya bilhin ito. Bakit? Buhay ng ating Panginoon ang ibinayad. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating kasalanan. Kahit sinong mayaman sa buong mundo, di kaya bilhin ang kaligtasan. Dahil napakahalaga ang kaligtasan. Napaka-importante ang kaligtasan. Nga ikaw ay nakakatiyak sa iyong kaligtasan. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Yan ang sinasabi. Ngayon, umagang ito, kung sinong hindi nakakatiyak sa kaligtasan, tiyakin ang kaligtasan. Paano? Manalig ka kay Kristo, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos mo tinanggap, magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Kaya ang bautismo, simbolo sa pagkamatay at muling pagkabuhay. Paglubog, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay ka kasama ni Kristo. Diyan ka nagiging born again. Born again ka. Dahil bagong nilalang ka na. Wala na ang dating pagkatao.
Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Ikaw ay bagong nilalang na. 1:5, 24. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Dahil patay na tayo kasama ni Kristo. Nabuhay tayo kasama ni Kristo. Pag natapos ka na bautismoan, ano gagawin mo? Sundin mo ang kanyang mga utos. Huwag mo burahin, huwag mo itakwil, huwag mo lapastanganin ang utos ng Diyos. Dahil nasa utos ng Diyos ang palatandaan niya. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Anong sinabi? Sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21 hanggang 23. Hindi lahat tumatawag Panginoon, Panginoon ay makapasok sa kaharian ng langit. Yaon lamang mga sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Yan ang sinasabi sa versikulo 21. Versikulo 22. Daming nangangatuwiran. Ipinakita nila sa Diyos ang kanilang mga ginagawa. Yan sabi, nangaral po kami. Palayas kami ng mga demonyo. Gumawa kami ng mga himala at kababalaghan sa inyong pangalan. Anong sinabi sa versikulo 23? Anong sinabi ng Diyos? Kailanmay hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Bakit hindi kilala ng Diyos? Nga mga ngaral, may hawak na Biblia. Dahil hindi man ka pwede mangaral pag wala kang hawak na Biblia. Bakit hindi kilala? Dahil sa pagtakwil sa palatandaan ng Diyos. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Ginawa ng Diyos na palatandaan. Dahil ang Sabat ay ipinagpahinga ng Diyos. Dahil ang Sabat ay sagradong araw, banal na araw. Binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Ayan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Pag tayo nakakilala sa Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos. Bakit sundin ang utos? Mahal natin ang Diyos. Yan ang sinasabi sa Juan 14, versikulo 15. Kung iniibig ninyo ako, sundin nyo ang mga utos. Yan, ang Sabat, palatandaan na tayo ay nakakilala sa Diyos. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Sabat ang sambaron. Sa bagong langit, bagong lupa. Sigurado ako niyan. Dahil nakalagay rito sa Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22 ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo rin sa versikulo 23. Pag nabasa mo ang araw ng pamamahinga, pag nagbanggit ang Diyos ng araw ng pamamahinga, Sabat yan. Hindi yan linggo. Anong sinabi? Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Lahat ng bansa, walang pinipili. Kahit sa Udyo ka o dito sa Pilipinas, yan, tinuturuan tayo ng Diyos. Lahat ng bansa Pero pag ligtas ka, pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapagsamba ron. Bakit? Ang mga pangalan lamang na nakasulat sa aklat ng buhay, ay yun lang ang makapunta ron. Yun lang ang maliligtas, yung mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Pero pag pangalan mo hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka makapagsamba ron, hindi ka makapunta ron. Bakit? Iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na po. O yun ang pangalawang kamatayan. Yan ang katotohanan ng mga kapatid kaibigan. Pahayag Kapitulo 20, versikulo 15. Basa mo yan. Mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa na po. Pero mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak makapunta ron. Dahil yun lang ang maliligtas. Yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya paano?
Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Magpabautismo, sundin ang utos ng Diyos. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Bukas na naman tayo magpapatuloy sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos, nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Panginoon, basbasan mo ang lahat ng tagapakinig at nagsubaybay nitong minsay na to. Panginoon, buksan mo ang kanilang isip, kanilang puso, na sila'y maniwala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon na tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ang aming Panginoon tagapagligtas. Amen.